Hello po. Hi! Hi. Magandang gabi. Good evening din po. Good evening. Opo, salamat po sa pagtawag, Papa Jack. Actually, ni-schedule kita nung nakaraan eh. Opo, Ah, nakatulog po ako, sorry. Sinasabi ko sa inyo hindi kayo mag-vitamins para hindi kayo naantok eh. Anyways, anong Sorry pangalan po. mo? Charmaine po. Charmaine. Yan, Opo. Charmaine, paano mo spell? Sharmaine. A-N-E, opo. Pusang gala, parang scientific name ah. Inabahan ko po talaga, sorry. Charmaine. Ilang taon na si Opo, Charmaine? 41. 41 ka na. Mhm. Ano kayang pakiramdam maging 41, ano? Bakit? Aray. Anyways, asan si Charmaine ngayon? Dito po sa Bulacan. Bulacan. Saan ka sa Bulacan? Ano po, sa may, ano lang, may kawayan. May Kawayan. Malapit ka ba sa Meralco Village? Malayo po, sa Heritage po. Malapit ka sa may town and country. Hindi po. Yung sa Heritage po na malapit na sa Caloocan North. Doon ka sa kabilang side. Opo. Oo. Mm. Yung dadaan ka ng ospital bago mapuntahan yung lugar nyo. Opo. Di ba may magandang subdivision dyan? Eto po yung maganda-ganda rin din po dito sa may Heritage po. Medyo daanan nga lang siya pa Marilao, ganyan, Caloocan. Yung subdivision yung pangalan Heritage. Opo. Metro Gate po. Metro Gate. Kasi yung, di ba, cemetery yung Heritage? Opo, pero ang tawag po kasi dito Heritage eh. Metro Gate din po. Okay. Opo. Mm. Mhm. Naalala ko, Kaya, nagpunta ako dyan dati. saan po? Diyan sa Metro Gate. Dito po sa may, palusot po ng may Marilao po. Hindi, may tinignan akong bahay dyan. Dito lang dito sa may loob. Opo, marami po kasing dito, binibenta. Mga binibenta. Kaya lang, yung tinignan kong bahay, parang nakalubog siya, parang swamp. Medyo po dito mababa, pero hindi naman po binabaha. Parang nakalubog yung lupa. Parang Baka may mga part lang po. tatambakan pa, parang ganun. Mhm. Oo. Kaya po may mga Parang, part po talaga na ganun. parang ano ba to? Bahay ba to? O fish pond yung bibilihin ko? Parang ganun. Pwedeng fish pan siguro. Hindi, feeling ko kasi pinakamagandang magtingin ng lupang bibilihin kung tag-ulan para alam mo kung lumulubog. Oo, yung may mga bagyo para alam niyo kung binabaha po. Parang inulit mo lang yung sinabi ko. Sorry po, lutang. Diyan ka ba nakatira sa Lutang. mismo Metro Gate? Opo. Okay. Mhm. Mayaman ka, mahal bahay dyan eh. Hindi naman po. O hindi ka mayaman. Matagal na. Matagal-tagal na din. Well, anyways, Opo. si Charmaine, yan, anong ginagawa mo sa buhay, ma'am? Nag-online selling po. Online selling. Talaga. Mhm. Ano ang binibenta ni Charmaine? Iba-iba po. Minsan nagbabuy and sell ako. Tapos yung mga surplus po, yung mga mga galing Japan, ganun po. Ano paninda mo dyan? Baka makabili ako. Mga Japan surplus. Surplus. Ako po, mga surplus po. Kasi nung nakaraan, may kaibigan ako na nagpupunta ng Japan tapos nagpapasabay. Nagkaganon din po ako before nung pabalik-balik pa ako ng Japan. Tapos ang nangyari, parang ang pinabili ko. Meron kasi sa Japan, alam niyo ba yun, di ba merong sa 7-Eleven o kaya saan, yung mint para sa bibig. Sa Japan, merong mint pero para sa tiyan. Hindi lulunukin mo siya para yung tiyan mo amoy mint. Pag huminga ka amoy mint. Meron ganun. Ganun. Hindi ko pa po alam. Meron. Nakabili ako kailan lang. More on kasi ako yung mga collagen po dun, yung mga pampaganda. Wala na akong pag-asa. Okay na ako sa itsura ko eh. Sagad na to. Crush na crush ko nga kayo eh. Wag mong Matagal sinasabi na. yan. Parang nanay na kita kasi 26 lang ako. Ha? Aray ko no. Sakit ha? 26 lang. Yun. Anyways, may asawa ka na.
separated po, pero meron po akong boyfriend. Yun nga po yung ikukwento ko po ngayon. Ako? Ex-boyfriend na po. Okay. So, dun, sa napangasawa mo, may anak ka doon? Meron po. Ilan? 4. So, na maging boyfriend mo ito, single mom ka of 4? Opo. Okay. Ba't nag-break kayo nito? Opo. Hindi ko alam kung break ba yun? O parang gano'n na rin kasi syempre binlock na ako. Pang third night na po ngayon. Medyo kasi toxic na kami lately. Actually last year pa. Gaano kayo katagal? Magpa 5 years po dapat sa November po. Ay, sa February 4. Itong February 4 po. Actually, Ba't kaya naging toxic? Yung mga, yung mga pagkakamali na, hindi kayang talikuran, hindi kayang baguhin yung routine. Sino po gawa medyo in general masyado yan. Ano bang ano? Sa third party po, sa kasama niya po, sa cruise ship. Nagkaroon siya ng babae. Which is, hindi niya naman totally talaga yung inaamin. Yung ako pa yung nakakatuklas. Aaminin niya kung kailan yung marami na ako ebidensya. Ganun. Ano ba ebidensya mo? Actually, nung time na, yung sa call log niya po na minsan nag-outing kami kasama ng mga friends niya. Nakita ko yung number ngayon, tumatawag, alanganing oras. Tapos okay, wait. Nasa Pilipinas siya noon. Opo. Nag-outing kayo with his friends, may tumatawag sa kanya. Opo. Number lang. Tapos, baka naman lalamove lang yun, te. Hindi po, 11 po ng gabi. May pinadeliver na pagkain. Hindi ko alam, Papa Jackson, pero alam mo yung parang may iba. Yung bigla akong pinabahan nung nakita ko yung tawag niya. Tapos parang natalanta siya. Tapos sabi ko, sagutin niya. Ang sabi niya sa akin, yung ex-wife niya lang daw. So sinabi niya tumatawag yung ex-wife niya. Oo, may sabihin lang, ganyan. Ayun. Natandaan ko po yung number. Paano? Opo. Iba talaga ang mga memory niyo sa mga okay, tapos po nun, pinalipas ko po yung mga ilang araw. Pero parang alam niyo po yung may something na kasi before magkasama, kasi pagka umuwi po siya, magkasama po kami, nag-apartment po kami. So, nag-a-apart, ba't di kayo sa bahay mo? Kasi conjugal po ito. So bilang respeto dun sa tatay ng mga anak ko. Pero hindi na umuwi dyan yung tatay ng anak mo? Hindi na po, nagpupunta lang para sa mga bata. Okay. Minsan lang. Gano'ng katagal na kayo walay nun? Since actually, noong time na nagkahiwalay kami, 2012. Tapos, 2012? Parang ang daming number nun. 2012 lang. 2012 po. Pag 2012, ang dami namang 20 nun. Sorry po, 2012. Tapos, nag-try naman din ng mga ilang years. Kaya lang mga 2016, wala na rin halos talaga na, wala nang pag-asa. Okay. Gets. Yun po. Tapos, yun nga po, pinaglipas ko yung mga ilang araw pero hindi ako mapakali. Pero sinave ko na po yung number sa cellphone ko. Tapos, tinignan ko po dun sa isang app, sa may Viber. Tinignan ko po yung picture. Kasi nga sa Viber, di ba, lalabas yung profile. Picture po. Opo. Ang lupit ng nanay nyo, Ang lupit ng nanay nyo, Ayun na nga po. Tapos, yung picture na po na yun, natatandaan ko Hindi po. yun yung ex-wife niya, parang ganon. Hindi po, kailan ako po yun. Talaga naman. At saka, before po kasi nahawakan ko yung account niya. Akala ko nung nahawakan mo. Tapos?
Ngayon, yung account niya na yun, may kausap siyang Mm. kasamahan niya na may hiningi ding number. So, ang in-screenshot niya is yung WhatsApp. Ngayon, yung WhatsApp na number na yun, yung picture na nasa Viber, same profile nung nasa WhatsApp. November 19. Pero hindi kita yung message. Okay. Natatakpan namin. Sa madaling sabi, na-establish mo that the number calling him nung nag-outing kayo is a different girl. It's not true na yun yung ex-wife niya. Hindi po. Okay. You've proven that both on WhatsApp and on Viber. Tama? Kasi sa cruise ship po, sa WhatsApp po sila nag-uusap. Okay. Siguro. Tapos, ayun nga po, tinawagan ko po yung tinawagan ko po yung babae. Tapos, sabi ko, hi, kilala mo ba si, yung natin pangalan ng ko? Do you know him? Sabi Ha? niya, Do you know? Ganun. Oo. Tapos? Gano'n. Tapos sabi niya, oo, bakit? Tapos biglang binaba niya po. Ngayon, Okay. winessage ko. Pasensya ka na. Nagsabi pa. Kasi ang malumani po talaga nung yung pagkakausap ko sa kanya. Pasensya ka na. Girlfriend kasi ako ni yun nga po, yung jowa ko. Tapos sabi niya, si kasamahan ko siya eh. Sabing ganon. So ang tanong mo, ba't ka tumatawag sa kanya? Ganon. Oo. Tapos sabi niya po, sama na ko yung number ko. Kasi nakita ko yung number mo, tumatawag sa kanya ng 11 ng gabi. Kasi may tatanong lang ako, ganyan. Ayun, may tatanong lang daw siya about sa trabaho. Tapos, ako syempre, parang kasama niya sa trabaho, parang gusto ko po i-close. Tapos sabi ko, pasensya ka na, kasi syempre, alam mo na yung akala ko kasi kung sino lang, ganyan. Tapos, nung siya na yung nagtatanong sa akin. Siyempre, hindi ako naniniwala gusto mo i-close yun. Charot mo lang yun, di ba? If anything, you want them to be awkward kung meron man silang relasyon. Tigilan mo nga ako. Hindi po, medyo friendly po talaga ako. Naku, wag ako. Sige na, okay na. Huwag mo na akong tsaringin. Alam natin hindi totoo yan. Tapos, tapos nung time na yun, siya na yung nagtatanong, ilang taon na kami, sa kami nagkakilala, ganyan. Sinagot ko po. Tapos, hindi ko alam, yung mga usapan namin, ini-screenshot niya na pala. At pinapadala sa jowa mo? Opo. Di ngayon, magaling kang po. Sorry. Tumawag po sa akin yung jowa ko, nagalit na galit. Ba't daw ako nakakahiya daw yung ginagawa ko. Oo nga. Katrabaho niya yun. Binagbibintangan mo na kung ano-ano, nakakahiya yan. Tapos, hindi daw ba ako naiyak kung sino-sino kinakausap ko. Di ngayon, sinabi ko po na, alam ko kasi, may something, hindi yung number ng ex mo. Ganyan. Tapos, ayun nga po, nagwawala na siya. Nagmumura na siya. Nasabihin niya na akong baliw. Yung mga ganon. So, kumbaga, hindi niya pinaliwanag yung concern mo, nagagalit lang siya. Opo. Okay. Tapos, sabi ko dun sa babae, sabi ko, bakit yun lang wala? Kasi sinabihan ko po siya nung nag-usap kami, huwag mo na sasabihin sa kanya na may message kita kasi baka mamaya magalit. Hindi niya. Tapos sabi ko, ba't kailangan po i-message niya? Ano bang meron sa inyo? At bakit galit na galit siya? Tapos nag-message lang siya ng smile. Yung babae? Tapos, Wait lang ha. Yung mga hindi nakikinig dyan ha, may exam tayo mamaya, makinig kayo ha. Details yung pinag-uusapan, baka mamaya, hindi ko talaga. Tapos, ayun nga po, di smile lang. Tapos yung tinanong ko kung anong meron sa kanila, ni-react niya po ng smile. Di syempre, parang po ko, yung na-insulto ko. Siyempre, oo. Oo, kasi ang tanong ko din sa message is,
anong meron sa inyo? Tapos smile lang. Tapos sabi ko, kung wala lang naman yun sa inyo, bakit ganyan ano? Ba't ganyan siya mag-react na ano? Baka pwede sabihin mo na sa akin. Kung ano, kung ano talaga meron kayo, kung sasamahan lang ba kayo sa trabaho or may something. Sabi, tapos hindi na niya ako nire-replyan. Teka lang, wait lang ha. Ito kasi mga to puro harutan eh. Ulitin ko yung kwento ng caller natin, hindi kayo nakikinig ha. Na may tumatawag sa phone niya. Madaling araw. Hindi sinagot ng jowa niya, nasa outing sila. Natandaan niya yung number. Yung number, tinype niya sa Viber. Sa Viber tsaka sa WhatsApp, nalaman niya hindi yung ex-wife na sinabi ng boyfriend niya na ex-wife kaya hindi sinagot. Ngayon, wait lang ha. Ngayon, ang ginawa niya, tinawagan niya yung babae, kinolouse niya. Binabaan siya ng telepono, nag-chat-chat sila. Tama? Opo. Nakakasunod pa tayo ha. Tapos, nag-chat-chat silang dalawa. Anong nangyari, yung chat nila, yung nagtatanong-tanungan sila, ipinapadala ng babaeng yon doon sa jowa niya. Ngayon, etong caller natin na si Charmaine, tsaka yung jowa niya nag-aaway. Tama? Opo. Okay. Tingnan nyo, nakikinig ako. Kaya talaga. Tuloy mo ma'am, game. Opo. Tapos yun na nga po nung at that time kasi nandito ako sa bahay. Umuwi po kasi ako kapag nasa bakasyon siya. Pag umaga, nandito po ako nag-aasikaso sa mga bata. Bumabalik doon ako gabi. Noong time na nag-away kami na yun, mga hapon, bumalik po ako agad doon. Andyan yung nagkagalit siya. Sabi niya, yung minamura niya ako. Natawag niya akong baliw. Hindi daw ako manahimik. Ganyan daw. Yung mga gano'n na ano. So parang ako, nasasaktan ako. Kasi bakit? Anong meron doon? Meron na Sa puntong iyan, wala ka pa napapatunayan actually? Wala pa. Wala pa. Tapos, ako pa nanghingi ng sorry. Kasi nga, alam ko naman ayaw niya ng gano'n. Kasi ayaw niya daw, yung kahit before na sa expert niya, ayaw niya ng, parang kung may problema daw silang dalawa mag-usap. Parang gano'n. So kung kapag kami may problema, dapat kami dalawa lang mag-usap. Wala akong tatanungan ng iba. At that time kasi, alam niyo yung parang may something, may kakaiba kasi, na yung dating ako naka-proper teacher sa kanya, kahit nasa bar ko siya. Tapos, ako yung hindi siya nag-silent, yung ganun po. So, noong time na nag-silent na siya. Kumbaga parang, naku, madami ng red flags parang gano'n. Okay. Samantalang nung last year nung umuwi siya, wala, actually, okay na okay kami. Kasi after pandemic, nung nakasampa siya ng 2022 po. Tapos, minessage ko yung babae. Parang nag-ano ako sa kanya na sabihin mo na kasi kung sasabihin niya na gusto ko kasi hindi naman na-honest yung jowa ko. Diba? Tapos alam niyo yung instead na kausapin niya ako ng maayos, ang sagot niya, sarcastic. Kumbaga, ang tawag niya mga babae dyan ba't ka defensive? Ba't tinatago ka ba? Parang gano'n. Alam niyo yung pagka-sarcastic na wala daw akong alam, wala akong alam. Yung mga may pa-smile pa na mga okay. Ay, ganyan. Diba? Oo, baka ma-overthink ka pag sinabi ko sa'yo. Magkasama kami sa barko. Tapos, kasi nung before pa nung nagkukwentuhan kami na okay. Na nung namatay kasi yung nanay niya at that year. Na sinama po ako doon. Kasi open po ako sa family niya. No, sabi naman ng babae, oo, galing din ako doon. Nagpunta din daw siya doon. Kumbaga, alam ko naman po yun na may mga kasamahan siya na may mga kasamahan siya na nagpunta doon. So, naisip ko, baka yun lang yun. Okay. Nung nakilamay. Tapos, basta nung, medyo nalagpasan ko po yung part na, nagpapaalam sa akin yung jowa ko na may inuman sila sa Las Piñas. Hindi siya umuwi nun. Ayun. Tapos,
ang kasama niya daw yung mga kasama niya sa barko. Yung pala, yung pinuntahan nila doon is yung gay na kaibigan ng babae. So, naging close na yung gay dahil dun sa babae. Lately ko na nalaman. Last year lang. Mm. So, parang nagtatagsi-tagsi na po sa akin yun, nung lately na baka pinuntahan niya yun, baka yun yung kasama niya, kaya di siya umuwi. Pero, nagkukwento naman din siya sa akin na yun nga daw, mga kaibigan niya, tapos may hinatid daw siya isang kasamahan sa sakayan, kasi nga daw, late na, ganyan. Sa pagtagsi ko din, na yun yung babae na yun. Pati yung pagkuha niya ng baptismal niya sa Las Piñas, kasi taga Las Piñas sila before eh. Yung pala, kaya hindi ko siya makontak nung gabi. Yung bang po ko na rin ngayon, nagpaalam siya. Tapos pinayagan ko, ganyan. Tapos bigla nung gabi, makikitulog na lang daw sila sa kakilala nila ng family niya, yung family friends nila. Tapos biglang nawala po yung contact. Magdamag po, wala akong makauna. Yung, syempre medyo nagpapanik na ako. Kasi okay na kami na nakala ko eh. So, feeling ko may something na talaga. So, nung time na yun, kinabukasan, tsaka ako lang siya nakontak. Sabi niya, wala daw siyang signal. Nako? Oo. Magdamag na wala, no? Nako. Yun na nga po. Di syempre, ako hindi naman ako naniniwala kasi pinagdaanan ko na yun before eh. What? Oo, I mean sa ex ko, ganyan din kasi. Okay. Akala ko ikaw gumawa. So, parang lalo ako nagpapanik. Tapos parang nakikita ko na naman yung pinagdadaan ko na. Pero sige, hindi ako nagagalit, hindi ako mag-aano na Pero, parang gusto kong tanungin. Kaya lang natatakot ako kasi nga, makapagawain namin. Okay. Yan. Tapos, nung time na matatapos na yung bakasyon niya, nag-message na naman yung babae. Okay. Tapos, yung parang nangaasar po. Sabi niya, aalis na. Paano ka na? Ganyan. Sabi ko, okay naman kami, magkasama kami, ganyan. So, ang ending, para ka nakipag-compete sa babae? Yun nga, hindi ko naman dapat ginagawa yun. Tapos, hindi nung time na yun, sabi ko, nag-update nga siya eh. Sabi ng babae, same. Yung bang sabi ko yung details na nag-update siya nandun sa airport na, nasa hotel na, nag-update yung blog sa kanya same. So parang ako, nag-ano ko ng na tawagan niya ako, video call naman din kami. Hanggang makarating nga po siya din sa okay kami, akala ko, parang nakikipag-asalan ako sa babae na kasi may picture siya, yung unang picture na sinend sa akin nung jowa ko. Okay. Natatandaan ko yung mukha niya. Kasi syempre sa mga profile ko may mga filter na eh. Wow. Sa bagay minsan hindi natin alam kung ano yung mukha ng totoong tao eh, no? Actually yung sinend sa akin, yun yung time na unang kita ko pa lang noon. Pangalawang sampa ng jowa ko. Unang kita ko pa lang doon, parang may something kasi magkatabi. Although, nung nakita ko yung hindi naman siya kagandahan. Hindi naman po ako pintasera. Hindi naman siya kagandahan. Ang itsura niya is mukhang bading na bagong panganak. I'm sorry po pero galing, no? Hindi ka pintasera ha, pero okay naman, no? Maganda naman yung mo, Pero Oy, may mga LGBTQ natin na wala kaming diyan ha. Wala po akong intention doon. Wala. Ang yabang po kasi ng babae. So parang deserve niya yun. Deserve niya laitin. Tapos din nung time na yun, na-confirm ko nung later on na bagong panganak nga siya nun. Pero sa ibang din. Kasi kumbaga parang pin-profile ko po yung babae. Okay.
Bagong panganak siya noong time na yun na parang 1 year, ewan ko wala pang 1 year na anak na Mm. So, sinave ko yung picture niya na yun. Di sabi ko, ay naalala ko, nakilala na kita. Di ba ito ka? Then pinakita ko yung picture niya, pangit siya doon. So, parang nainis siya. Yung ganyan. Ayun, nakipag-asaran po siya sa akin, ganyan. Hello po? I'm here. I'm listening to you. Ay, opo. So, nakipag-asaran siya sa akin na, yung hindi niya nainala yun sa picture niya na daw, baka ma-overthink daw ako, matagal daw silang magkakasama doon. Okay. Ganyan. Di, syempre ako, puro mesbak ako. Sabi ko, huwag mo ako yabangan. Tsaka mo na ako yabangan na kapag pinakilala ka na sa pamilya. At saka sa mga kaibigan niya. Kasi, syempre, yung sa kanila po, yung baga may kasabihan sila doon na yung kung ano meron sa cruise ship, hanggang doon lang. Kumbaga, At talaga, wala na kasabihan yon? Kailan ba naging kasabihan yan? Hindi na po nakalimutan ko yung medyo lutang po ako. Kumbaga parang yung mga relasyon sa cruise ship, doon lang yan. Parang PBB po. Wala sila sa reality na buhay. Andiyan yung kumbaga parang hindi naman sila kagaya ng sa amin na magkasama sa bahay, nagluluto, nagaganyan. Sa kanila mo ang trabaho, nagkikita sila sa after lang. Pero syempre, mas lamang siya, masakit sa akin yun. Kasi 8 months yun eh. Ako 3 months lang yun. Okay. So, yung time na yun na napapraning ako na di kinakalma ko muna kasi nag-a-adjust pa siya eh. Kumbaga, kakasampa niya lang, nag-a-adjust pa siya sa trabaho niya ulit, sa yung sa doon, klima, yung mga ganun po. Di mga ilang pinipigil ko po yung sarili ko na magtanong. Ang tinatanong ko po sa kanya kung doon din po ba sasampay yung babae. Ang sabi niya, hindi niya alam. Ganyan. Okay. Di, okay na po, ganyan. Kami, everyday, everyday, alam niyo yung everyday tawagan. Every break niya, tumatawag siya. Ngayon po, meron po siyang, kaya lang ng time na hindi na kami nakapag video call sa kabina. Akala ko Okay. Oo. Before kasi, nag-video call kami sa kabina. Okay. Yung tipong pag-out niya ng mga 12, natatapos kami alas 3, alas 4. Tapos pag lumalabas siya, nag-update siya sa akin. Nung sampa niya na yun, pag tinatanong ko kung lalabas siya, sasabihin niya, anong gagawin ko sa labas? Gagastos lang daw siya, matutulog na lang daw siya kaysa gano'n. Tapos, may sinadya sa akin picture. Okay. Na lumabas siya. Ngayon, yung picture na yun, yung alam niyo po sa Europe, yung telephone booth na kulay pula. Nag-reflect yung salamin. Yung kung sino nag-picture. Dako! Sinom ko po. Kaya sinasabi ko sa inyo lahat ha? Alam ko po yung FB ng babae. Ngayon, yung FB Chinek ng mo kung babae. meron silang parehong picture, no? Yan na sinasabi ko. Hindi, sorry. meron po siyang in-upload sa yung feature, yung sa feature niya po na same lang suot nung nandun sa reflect. Kulay white na jacket. Kaya nga, tinignan mo kung merong di ba? Pati yung bitones, nakita ko yung sa may dulo, sa Pati may botones sipo. talaga. So, tinanong ko sa kanya, pero hindi pa po ako Sabi ko, sino yung nag-picture sa'yo? Kasamahan niya daw, ganyan. Di, tas sinend ko yung picture ng babae. Sabi ko, bakit pareho sila ng damit? Nagalit na naman siya. Sabi niya, pati baka naman uniform yon. Hindi po. Pang panglabas po. Nilulusot ko talaga no? Sorry na. Opo, yung mga, alam niya parang, syempre ako, nagpapanik na naman ako. May something. Parang alam niyo kasi yung pakiramdam na parang, syempre sila magkasama sa trabaho. Pag lumalabas, anytime pwede silang, mas marami silang magiging memory. Kasi kapag kami dito, more bahay, kain lang sa labas,
uwi sa kanila. Kasi mga gano'n lang. Kasi nga yung minsan pasyal. Kumbaga parang sa kanila, parang ang sakit sa akin isipin na baka mas marami na silang memory kesa sa amin. So, ayun nga po na ayan, nag-aaway na naman kami, ganyan. Kung ano daw, ini-stress ko daw siya, ganyan. Wala naman akong kumbaga pag ako nagtatanong ako ng mahinahon kasi nga, Mhm. ayoko ng away. So, naririndi siya sa akin. Mhm. Kumbaga ako pinipigil ko yung sarili ko na magtanong. Tapos, mga ilang pa po, tinignan ko yung mga yung same barko nila. Tingnan ko yung mga picture. Mm. Meron picture na isa, nandun yung babae, 4 yung upuan. Hindi 4 yung isa, walang nakaupo. Pero nandun yung lalagyanan ng card ng jowa ko. Ang galing mo ha, Tingnan ko. ang lapit mo sa part na yun ha. Oo. Akala Alam ko po. ma-zoom in mo yung mga yan ha. Alam ko po kasi ako po bumili no, regalo ko sa kanya yun. Tapos may coke. Hindi po nakakakain ng walang coke yun. Nako. Oo. So pag may coke, jowa mo na yun, parang ganon. Hindi kasi natataon naman po, 4 yung pinagkainan, 3 lang silang nasa picture. Kumbaga may isa nakaupo doon, tapos nakaandun yung gamit ng jowa mo. Oo. Yung jowa mo yun. Sa tabi pa po ng babae. So, parang na naman di, sinabi ko na naman sa kanya yun. Nagalit na naman siya. Naghahanap daw ako ng pag-aawayan, ganyan. Lumalabas naman daw sila, grupo. Sabi ko, oo, lumalabas kayo, pero nung time na yan, hindi ka nag-send ng picture. Kumbaga, alam niyo po yung yung mga dating routine, wala na. Pag lumalabas siya, nagsasend siya ng picture, yung gano'n. Tapos po, basta ang dami ko pong nahuli, pati yung mga picture nila na group, na nandun sila pareho. Na-survive naman namin yung taon na yun. Hanggang pagbaba niya, ako pa rin po sumundo. Pangatlong sundo ko na sa kanya nun. Ilan ba? 324. Pangatlong sundo. Di, nung pangatlong sundo na yun na asa na ba tayo? Nag-apartment kami ulit. Doon, medyo na ang routine na minsan, syempre ako, parang alam mo yung although may kailangan ko umuwi ng everyday sa mga bata. Parang ayoko umalis. Okay. Kasi feeling ko, magkakausap sila, ganyan, magkakaano sila, na okay. Di inaano ko, sabi niya, wala naman daw yun, hindi na daw kinakausap dahil sa akin, ganyan. Tapos, may tumatawag. Oo. Ang pangalan, iba. Di ngayon, sinagot ko. Alam ko yung boses ng babae. Kasi, nakausap ko na nga po yun eh. Okay. Di, hindi ako nagsalita. Sabi niya, hello. Hindi niya lang hindi ako nagsalita. Tapos, pinicturean ko yung niya. Nakalako yun na. Kasi kahit nakalako, nasasagot eh. Okay. Tapos ko po na nung pag-alis ko na yun, papunta po ako dito sa bahay namin. Pag-alis ko na yun, nag-message siya. Kasi tulog siya nun eh. Tumawag pala si yung pangalan mong nilagay niya. Hindi mo sinabi sa akin. Sabi ko, alam ko naman kung sino yun eh. Kabisado ko number nun. Okay. Tapos hindi siya nagsalita. So, ako naman, alam mo yung, parang na ako na, ayoko na ng pag-aawayan. So, parang more on, tumatahimik na lang ako. Pero unti-unti, alam niyo yung pakiramdam na parang nag-iiba na yung pakiramdam ko, nag-iiba na yung, hindi na ako nagiging gano'ng kasaya. Pero nag-i-stay pa rin ako. Kasi baka mabago pa. Alam niyo yung, baka ma-realize niya na, yung pinagsamahan namin, baka bogli lang yung doon sa kasi malungkot doon. So, parang ginako siya sa ko. Minsan, hindi ko na po natitiis. Kasi minsan, pagka yung bigla siya nagagalit.
Di ba ang tipong pagka, kunwari, hindi ako umalis doon sa apartment ng hapon, papauwi niya ako, puntahan ko daw yung mga bata. Although, pag pumupunta naman ako doon, isinanda ko na yung mga kailangan ng mga bata kasi yung mga anak ko malalaki na po eh. So, parang ganun lagi. May oras siya na, pupunta muna ako dun sa kabila, dun sa yung mga anak niya. So, uwi ka muna ng sa inyo, ganyan. Siguro po, yun yung mga oras na tatawag yung babae. So, kailangan wala ako dun sa apartment. So, may one time na umuwi ako dito, okay kami buong maghapon na. Nung pag-uwi ko doon, biglang, yung alam niyo yung, hindi ko, yung tinatawagan ko siya, message ko siya. Ang expected ko, nandun lang siya sa apartment. So, katok ako ng katok. Ganyan. Walang nagbubukas sa akin. Ganyan. Tapos hindi niya ako nire-replyan, hindi niya sinasagot yung tawag ko. Di syempre, parang parang may mali. So, alam mo yung syempre sa sobrang galit ko, sobrang inis ko sa kanya, nag-message ako sa kanya ng pagkahaba-haba. Sabi ko, bakit okay naman tayo kanina? Bakit ganyan ka na? Anong problema mo? Tapos alam niya, naghahanap siya ng away. Ng gulo na Di parang sabi ko, bakit bigla akong nagagalit? Ganyan, kanina okay naman tayo. Yan, nakakainis ka. Yung mga alam mo yung simpleng bagay na kasi ng time na yun, ultimo aircon na nasira, nakakatulog daw ako ng mahimbing, paano daw ako nakakatulog ng ganun, siya daw init na init, gusto niya daw pag umuwi siya, syempre, alam mo yung marirelax siya, yung mga ganun. Alam mo yung mga simpleng bagay lang as in talaga. Yung mga walang kakwenta-kwenta, kagaya ng pati yung biskwit na matagal na, yung alam mo yung mga ganun, kinain ko pa daw. Pero tinabi ko na yun, yung mga ganun, sobrang walang kwentang bagay. As in, alam mo yung naghahanap na siya ng away. Ang dami yung dinadahilan. Eh, nung time na yun, na pinauwi niya na ako. Sabi niya, umuwi ka na, ganyan, sige na. Ayoko makausap ka. Yung mga ganun. Alam ko wala siya sa bahay. Then, nung after kinabukasan nun, nag-usap kami, ganyan. Ayaw niya lang daw, parang, alam niyo na, aburido daw siya. Yung mga ganun dahilan, aburido kasi ako, ganyan. Yung apartment, ang init-init, yung ganyan. Sabi ko, nasan ka ba? Andun lang daw siya sa apartment, hindi lang daw siya lumabas. Parang alam mo yung nakakainis, yung ginawa niya akong tanga, ikaw katok ako ng katok sa labas, nandun ka sa loob, hindi mo pagbubuksan. Siyempre maririndi ka dun, di ba? So, umaga parang ako, sige, pinalagpas ko yun. Kasalanan ko yun. Kasalanan ko. Kasi nga, kumbaga parang ayoko ng away, ayoko ng kasi pag sinisita mo siya, mas mataas pa po boses niya. Tapos nagmumura po siya, which is ako, hindi talaga ako nagmumura. Opo. Alam mo, nag-react lang ako para kasali ako sa kwento. Alam mo, nakakaya sa kapitbahay kasi parang sa aming dalawa, siya itong may ginagawa, ako yung nagtatanong. Parang ang lumalabas, ang naririnig ng mga tao, siya yung galit na parang ako ba yung may kasalanan. Tapos noong time na yun na hindi ko pa nasabi sa inyo na may nakita kong robot. May? Robot. Akala ko robot. Okay. At saka before bago siya umalis nung 2024, nakahuli ako sa kanya ng mga, alam niyo yung estoy, yung mga sinusuot-suot. What? Nakahuli ka ng estoy? Sa bag niya, opo. Ako, grabe. Ganyan. Sino? Wait lang, pambabae, panlalaki? Panlalaki po. So, yung sinusuot. Ha? Sinusuot. Alam niyo may mga spike. Hindi ko alam yun. Ayun na po yun. Bago po yun, umalis siya ng 2024 na yun. Nakahuli na ako nun. Although, gumamit naman siya sa akin. Yung isang beses lang. Okay naman. Time na okay naman. Okay naman. Hindi, ang tanong doon, so,
Ano ba yun? Sorry. Hanggang Ano, doon, nung nakita mo yun, gamit na ba yun? hindi pa. Kasi tinatapon niya po yun eh. Yung time na gumamit kami, Baka naman tinapon niya. nakalaan para sa'yo yun. Paalis na po siya nun eh. Ba't di niya ginamit sa akin nung nandito siya? Yung isang beses lang niya ginamit. Ginamit naman, kaya kala ko ba one time lang, o na one time ka, One o di time para na, sa'yo oo. yun. Meron pa po dalawa. O, So, naisip ko dadali niya. Di iniwan ko. Sabi niya, sige, okay lang. Di ko lang nakapagagamitan din yun. Ang ganon. Ano, may spike? Parang barbed wire yun, ganon. Sorry, pasensya na kayo ha. Wala pa naman ako sa bahagi ng buhay ko na nangangailangan ako ng mga ganyan. O, tapos, Tapos, yun nga, 2024 yun, diba? Noong time na, na yun, nung paalis siya na nag-release ako ng apartment namin. Okay. Tapos, doon sa may cabinet, nakakita ko ng robust na box. Lakasan mo. Robust. Oo. Andito kasi ko. Ayun, hindi na robust na . Siyempre parang, hindi na, ang alam ko, hindi siya umiinom kasi nung tinanong ko siya na sabi ko, gusto mo bilang kita nun? Sabi niya, gumagawit, may side effect yan, ganyan. Ang dami yung dinahilan. Tapos kung nakakita ko na sabi niya, sabi ko, saan mo ginamit to? Saan mo ba nakita? Di ba dito? Sabi ko, oo nga. Mali ko ba kung yung lalagyan dyan mo lang tinapon? Kung sa labas ko ginamit yan, di dapat mo ko tinapon yan. Alam mo, parang lalo ako na Actually, tama naman siya. Bakit naman naandun yung kung ginamit niya? Hindi, baka na lang po. Kumbaga, hindi niya naitapon. Well, assumption mo yan. You could be right, but that's your assumption. Pero yun nga din po yung dahilan niya na Pero syempre, ako bilang tsaka nakakita po ako ng yan sa Shopee niya, account niya. Kasi nakuha ko yung cellphone niya. Meron siyang cellphone. Ang galing mo lahat na imbestigahan mo Kasi yung isang cellphone niya na yun, na galing po sa akin. Dinala niya yun sa barko. Tapos, syempre may Shopee po yun. May nakita ko mo order siya ng ganun. Okay. Pero hindi niya naman na-check out. Okay. At saka doon sa cellphone na yun, doon ko nakita yung pic. May pinicture. Alam mo yung parang sinadya ng babae na mag-picture siya ng paa niya sa tabi ng tsinelas ng jowa ko. Tapos nandun lang sa cellphone. Kaya lang, itong jowa ko, hindi niya binura. Hindi niya nabura, hindi niya nakita siguro. So parang ko, bakit nandun sa loob ng kabina niya yung babae? Okay. Tapos, nakita ko po yung may picture din ng table ng kabina. Meron po doon, andun yung mga card ng jowa ko. Nilalagyan na ng card, wallet, yun, tsaka yung Tapos, may box po ng cellphone doon. Samsung A20. Ngayon, may picture yung babae na magkakasama sila na group. Sinong ko yung cellphone. Sinumpara ko yung box ng cellphone at saka yung cellphone ng babae, pareho. So, ibig sabihin, box ng cellphone ng babae. Yung mga ganun pong pagtatagpi na iba po kasi cellphone ng jowa ko eh. So, kanino yun? Ba't nasa kwarto niya? Ba't nasa kabina? Oo nga talaga. Diba? Kumbaga parang, hindi ko alam. Minsan, alam niyo po parang, hindi ko alam kung napapano na ba ako, nababalun ako. Pero kung pagtutugma-tugmain ko, ang dami po kasing connect eh. Oo. Tsaka yung nga po yung magkausap kami na biglang, may tumawag sa kanya na kakain na. Kilala ko po yung boses ng babae. So, alam ko yun. Tapos bigla siya nawala. Tapos, kasi kumain sila. Ito naman. Ayun na. Pagka ganun po yun, magpapaalam po sa akin yun. Asawa ko, bababa na ako, kain lang ako. Ganyan. So, okay. May biglang bumalik, mga ilang minutes lang. Sabi ko, ba't bigla ka nawala? Hindi, nawala ng kasi. Signal, tsaka kakain na lang. Baka maubusan kami ng pagkain sa Yung nga daw po sa kinakainan nila na Ang dahil pagkain sa gali, tapos maubusan sila? Opo. Minsan nga daw po kasi nakakaubusan. Isang buong kusina yon, hindi mo ubusan doon. Ay! Kaya nga, alam niyo nga po. Parang alam niyo. Ayun, minsan nakakaiyak kasi parang
Di ko alam kung mali ko na kasi tinatanggap ko na lang. Gano'n. Para wala ng pag-away. Kasi ang hirap mag-away na magkalayo kami. Baka lalo siyang matempt. Alam niyo po yung gano'ng pakiramdam. So, pinalagpas ko yung Di ngayon, may one time na 2024, July 4, magkausap kami, ang saya-saya namin kasi nakatakas siya dun sa boat dream. Tapos, nagkukwento siya sa akin na eto, boat dream, ganito, buti, umiwalay daw siya na doon daw siya sa taas na kaasay, ganyan. Ang saya-saya ko no kasi parang alam mo, parang feeling ko noong time na yun, isang araw lang na yun. Feeling ko bumabalik na siya sa dati. Tapos mga ilang araw, may nakita akong inano ko yung barko nila. Sinearch ko. Merong nag-post. Doon po kasi sa sa barko nila, waiter and waitress po sila. May mga nagsushow po sila, yung mga nagda-dance po yung mga waiters. Yung ganun po. Hello po? Yeah, I'm listening. Apo. Di ngayon, hindi pinanood ko. Nakita ko yung sumasayaw sila na yung Italian night na tinatawag nila. Italian So, yung Italian night na parang yung Italian dinner night, ganon. Tapos meron silang specific na sinasayaw na ang bandang huli, merong lalaki at babae na parang magsasayaw ng sweet. Tapos, hahalikan ng lalaki yung babae. Alam niyo po yung mga ganyan. Hindi ko alam. Parang show nila. Parang yung show nila na Ngayon nakita ko, yung babae, saka siya yung lalaki. Tapos yung bandang huli na, parang bandang huli na sayo nila is yung hahalikan ng lalaki yung babae. Habang yung naka-bend yung back ng babae. Tapos nagpapalakpak. Alam niyo yung pakiramdam na parang hindi niya man lang kinakwento sa akin yung mga ganun. Sa bagay, hindi niya naman talaga ikukwento yun. So parang, ang sakit-sakit kasi akala ko hindi sila nagpapansinan. Although, hindi pa rin sila magpansinan kung magkatrabaho sila. Oo, yun na nga po. Normal yun. Pero, ang hindi normal kung may relasyon sila. Oo, yun nga po. Yun nga po. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Tapos, screenshot ko yun. Sinend ko sa kanya yun. Dahil ganyan, pati yan, wala naman yan, dyan lang yan nagsushow lang daw sila. Ganyan. Di sabi ko, paano magsushow, bakit may ganyan? Alam mo naman pinagsaselosan ko yan. Bakit may ganyan-ganyan pa? Wala naman yan, walang mali siya. Tapos hindi lang isa, 2, 3 beses kasi. Ang daming upload So parang, ang daming upload. Sige, sa susunod din ako sasali. Hindi na siguro sumali, ganyan. Para daw wala na daw ako. Hindi na sumali. O ewan ko lang O baka wala lang wala lang ako nakikita na. So, ayun nga po. Noong time na umuwi siya na Teka, wait, let's stop right here, Charmaine. Okay. Because what you're telling me now are negligible things when it comes to your situation right now. Okay, negligible na to Kasi as we speak tonight, hiwalay na kayo Tama? Opo. Oo. So kahit ikwento mo sa akin yan, you're telling me that just to back the claim up na may mga basihan ka kung bakit ka toxic sa kanya. Tama? Kasi yun talaga yun Ang totoo niyan, wala ka na proof. Pero kung pagtatagpi-tagpiin mo, lahat ng nakita mo, it's enough to conclude na there's more than being friendship. Kasi parang ang dating nito is alam niya na naiirita ka doon sa babaeng yun and yet, hindi siya nag-adjust to accommodate your emotion. Yun ang kwento nito Ang tawag dyan, teka nga muna, salita ako! Napakadaldal hindi ba pwedeng magsalita ako? Sorry po. Sumasabay no? Sorry. 40 minutes ka nang kasalita, wala akong sinabi. Ang tawag diyan circumstantial, no? Circumstantial evidence, no? Anyways, anong tanong mo sa akin? Hindi, nahuli ko po sila. Ako po nagsundo sa airport. Tapos kasabay niya po yung babae. Nitong 2025, August. Doon po nag-start ang pagiging namin. Di ganito na nga po yun. So,
nalaman ko, hindi ko pa alam na nagko-couple cabin na pala sila nung time na yun. Okay. Nagpasundo naman siya sa akin. Okay. Sabi niya, sunduin ko siya ng 12:00. Mhm. Hindi niya binigay sa akin yung flight details niya. Pero alam ko, kung saan yung airport niya, yun din yung yung airlines niya, kagaya ng mga ilang taon na sinundo ko siya. Okay. So, ibig sabihin, ilang beses ko na po siya sinusundo. Alam ko na yung oras ng lapag ng aeroplano. Mhm. Pinagpipilitan niya sa akin na 12:00. Sabi ko, bakit 12:00? Alas 10 ka lagi Sabi niya, basta 12:00 mo ko sunduin na ganyan. Na kasi iba yung airline din, ganyan. Hindi siya nagbigay ng flight details, pero alam ko naman po Kasi dun ulit sila sa Qatar So, yun din yung airplane nila. Kaya Okay. pala, ayaw niya magpasundo ng maaga kasi kasabay niya yung babae. Tapos, nung time na nasa pasakay na sila ng ng airplane, in-screenshot ko sa kanya kung anong oras yung dating niya, kung anong airline niya, ganyan. Okay. Nagagalit na naman siya, ganyan. Kasi ng ulo, kung susundo daw ako ng maaga, wag na daw ako sumundo, magpapasundo na lang daw siya sa ate niya. Mhm. So ako naman, na po ako ng pag-i-staycation na namin. Nakapag-book na po ako noon. Mhm. Di, maghapon na naman, magdamag, wala siyang update, wala siyang reply nung time na yon. Tapos, nung time na nauna ako sa airport. Napunta muna pa wala ako ng staycation. Nung umalis ako dito, umiiyak na ako sa kotse habang nagdadrive ako na Nauli pa nga po ako dito sa may Wait lang. Hiwalay na kayo. Anong tanong mo sa akin? Hindi. Ayun nga, nakakainis lang po kasi kung parang... What? Wala kang tanong? Naiinis ka lang? Hindi, may tanong ako, Papa Jackson. Ano Kasi yan? parang, alam mo yun, nakahang ako. Hindi ka nakahang. Hiwalay na kayo. Oo, hindi, I mean, sana hindi, yung dinaretsa niya na lang ako. Kasi nung bago siya umalis, okay pa po kami. Actually, 1 week pa po kami okay. Hindi kayo okay bago siya umalis. May mga nahuli ka na you just chose not to do anything about it. Hindi, ang problema po kasi doon, Papa Jackson, nung time na nandito siya, nag-usap na kami ng babae kasi nagkausap kami sa airport. Hindi yun ang point. Wala sila. No. You knew a lot of things that were going on bago siya umalis. Whether you proven it or not, he did not do anything to appease you para magkaroon ka ng peace of mind. So wag mo sabihin sa akin na okay kayo pag alis niya. Hindi kayo okay. Opo, hindi po kami. Diba? At lumala yun. Kang anak ng pusa talagang. Sorry po. Okay lang. Hindi mo ako maririnig kasi. Tawag nito, ang problema dito kasi hindi siya gumawa ng move to appease you na naandun na siya lalong lumala. Plus the fact that you were able to see a lot of things. Ang totoo niyan, pwede niyang ilusot yan na wala siyang ginagawang masama But then again, with the mountain of evidence and proof that you have at wala siyang ina-adjust, it's more than enough para maramdaman mo yung nararamdaman mo. Gets ko yung part na yun. Okay? They must have, the two of them must have a very, very special bond para kampihan niya yun ng kampihan. Diba? Anyways. Pwede po magsalita. Okay. Kasi nagkausap-usap na kami ng time na yun. Kahit sa phone lang. Nung time na sa airport. At saka nung nasa binlock niya pa nga po yung babae. Okay. Kaya lang, naging okay naman kami ng ilang months. Actually, nag-extension ng vacation niya just to prove na sincere siya sa pagiging pag-ayos na ako yung pinipili niya. Ganyan. Tapos, bago umalis siya, doon lang ako feeling ko Stop. Bumabalik ka na naman. Break na kayo. Tonight, break na kayo. You keep on going back. All of the things that you told me and the things you're telling me now led to the breakup. Tonight, break na kayo. Anong tanong mo sa akin tungkol sa breakup na yan? Kasi Papa Jackson, parang ang hirap lang sa akin po. Hindi kita maintindihan. Ano po yun? Parang naging pusa ka doon. Ano yun?
Parang siguro nahihirapan na ako tanggapin ang tanong ko lang, Papa Jackson ko. Ano po? Actually, sa kanya ko gusto kong itanong, kaya lang wala na akong chance. Mm. Kumbaga, parang ayoko na lang din mamilit. Kumbaga, after all na sa edad ko po na to, 41, tapos kilala Mm. siya ng family ko. Mm. Ako, yung plan namin, nakaset na. Although minsan parang, parang minsan parang ako na lang more on ang nag-aano. Mm. Pero nandun pa rin naman yung effort niya. Ate, okay, babalik ka na naman doon. Yung tanong mo, Ngayon, Papa Jackson, alam ko, parang hindi ko alam kung minahal niya ba ako. Parang ako lang yung nandito na, yung tanong mo, te. alam kung paano, hindi ko lang alam kung paano ako mag-uumpisa at my age. Sobrang parang nadidistract ako sa nangyari. Although, alam ko naman, ramdam ko naman na baka hindi niya lang ako mahal. Ang alam ko lang kasi bakit hindi niya sinabi mo so much, hindi niya na ako pinasa na magiging okay kami. Alam mo yung pakiramdam ko na sino ba yung babae sa'yo? Kung sa bagay, mas matagal niyang kasama yun. Bakit ganun-ganun niya lang itapon yung namin? Yung almost 5 years. At saka, yung 2 years sila habang kami. Bakit ganun itong wala? Na kahit, hindi na lang ako pinakawalan at that time. Noong time na pinili ko naman siya, ako pinili niya. Pero bakit gano'n? Parang, kasi para pag bakasyon, meron siya dito. Pag nandun siya, meron siya doon. At saka hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ko. Lalo na sa mga anak ko kasi close niya na yung mga anak ko eh. So, hindi ko alam at my age. Hindi ko alam kung paano mag-start. Alam ko natatakot na ako. Although alam ko naman dapat mag-focus ako. Pero syempre hindi naman po ako magpapaka-hypocrite na gusto ko rin naman may kasama sa pagtanda. Ayoko na mag-umpisa ulit. So, kaya pinaglaban ko siya ng paulit-ulit. Kasi gusto ko siya na, alam mo yung, hirap niya po yung tinanggap ko, nilano ko lahat kahit hindi maganda yung trato. Kasi gusto ko ma-realize niya. Pero parang, bakit bali pala? Paano niya nakakayanan yun? Paano niya nakakayanan yun? Nagigit din ba siya? Sa totoo lang, ilang gabi na naiisip ko na habang ako dito, hindi makatulog, hindi ba ano. So sinadya niya talaga na may pag-awayan kami. Dahil may stress siya sa akin kakatanong ko dito dahil nag-iba na nga yung routine niya. Lalong lumala po kasi yung routine niya yun eh. As in, simula sumampa siya, isang beses pala kami makapag-video call. Although araw-araw kami nagkaka-message eh. So parang ako, nag-trigger ako na isang beses lang ako hindi nag-update. I mean, 2 hours lang ako hindi nag-update. Tapos, nung nag-update na ako, hindi na siya nag-reply hanggang 2 araw, hanggang kinabukasan. Tapos, nung kinabukasan na, ang dami niya nang sinabi. Yung ba parang alam ko, ramdam ko na gumagawa na lang siya ng pag-aaway namin. Kasi, mas may stress siya doon sa isa dahil may kailangan siya i-proof doon. Ramdam ko din po kasi na magkasama sila ulit ngayon sa kabina. Kaya parang siguro, ako na lang i-sacrifice niya na natiisin. Kasi mas matagal nga siya doon kaysa may stress siya sa aming dalawa eh. Kasi aminado yung babae. Sabi niya, ang alam niya daw is wala na kami at that time eh, nung nag-usap kami sa airport eh. So parang, hindi ko maintindihan. Bakit parang ako yung sinacrifice, mas pinili niya tapusin yung sa amin. Kasi kanila, parang ko kung minahin niya ba't ikas ako. Kung bakit parang ako lang yung nandito. Kung bata-bata po ako,
okay lang mag-start ulit. Kung yung mga anak ko, hindi siya ganun napalapit, okay lang. Actually, yung bunso ko, nagtatanong ako kung kailan siya uuwi kasi nami-miss ko na. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko alam kung paano ko magsimula. Hindi ko alam kung paano ko kaharap sa iba. Actually, wala akong makausap. Wala akong sabihin kasi pinaportray ko okay ako sa relasyon na meron ako ngayon. Ang sakit lang po. Ang sakit lang. Parang ano yun, paulit-ulit yung tanong. Parang wala akong makuha sagot kasi yung sagot na gusto kong makuha sa kanya, hindi niya kayang ibigay. Kahit alam ko na gusto ko lang marinig. Para sa ikakatayin ko, yun lang po siguro. Ayun lang. Pero po, I'm here. I'm listening to you. yun lang po siguro parang sobrang bigat. Kasi lahat ng tao nasa paligid namin, ang alam, okay kami. Wala akong pinagsabihan na kahit na ano sa mga problema namin na yan. Ang tingin nila sa relasyon namin, okay. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko na kung paano mag-uumpisa. Okay ako mamaya. Mamaya hindi. Tapos, okay na naman ako. Doon na naman ako. Siset ko na naman yung goal ko. Tapos, maalala ko na naman siya. Maalala ko na naman yung mga plano namin. Tapos, alam mo yung naiisip ko na sila. Baka masaya sila doon. At the other side, alam nyo, iniisip ko na lang. Parang maluwag sa dibdib ko na magpaubayan na lang kasi yun, bata pa yun. Mabibigyan pa siya ng anak noon. Mapapakasalan niya pa yun. Unlike me, parang alam mo yun, nabababa ko yung ano ko, para lang ma-justify yung ginawa niya. Na baka hindi pa yung tama sa kanya. Yun yung para sa kanya. 5 years. 5 years. Wala naman ako magagawa. Kahit ano naman siguro ginawa ko na makakulang pa rin talaga. Yun lang. Actually, dito sa bahay, ang hirap na makakasalubong ko yung mga anak ko. Kung nakikita nila umiyak ako, pigil na pigil yung iyak ko. Tapos kailangan ko kumilos ng normal. Na parang walang problema, pero sobrang sakit na. Sobrang hindi ko alam, yung dadasal ko na lang po talaga na sana alisin na nila yung ganitong pakiramdam. Yung tanggalin na lang yung part ng memory na kasama ko siya. Yung mga memory na masasaya, parang tanggalin na lang. Parang gusto kong mag-start ng panibago. I-improve yung sarili ko. Parang, alam mo yun, pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula papasya ako. Sobrang sakit. Hindi ko pa rin naman talaga tanggapin. Pinipilit ko lang tanggapin. Niloloko ko lang yung sarili ko na sige, hayaan mo na kasi ayaw mo nun, much better sa kanya yung kasi may chance pa siya magkaroon ng anak ulit. Kami, hindi na kami magkakaanak. May chance pa siya na ikasal doon. Sa akin, hindi siya pwede ikasal. At least yun, magkasama sila. Siguro hindi na siya maglolo ko. Kasi kasama niya na eh. Hanggang kung mawawala ako sa pictures, sila, kahit pag-uwi nila, pwede silang magsama. Samantalang kapag ako nandito, hindi ako umalis sa buhay niya, o hindi niya ako tinigas sa buhay niya, magugulo na naman sila pagbabahay niya. Alam mo yung mga ganun.
parang nakikita ko naman yung mangyayari, pero nung nangyari na, masakit pa din. Parang tinatanong ko, hindi ba ako mahal-mahal? Bakit kailangan pagdaanan yung mga pinagdaanan ko, no? Eto na naman. Sabi ko nga, pinagdadasal ko kayo, sabi ko lang gusto ko lang peaceful na relationship. Yung meron lang pagpaalaga sa akin. Alam niyo po yung gano'n. Sobrang bigat talaga. Hello po. Oh, naalala mo ako dito, ha? Buti naalala mo ako, ha? Kasi okay naman ako. Hindi po ako. Kayo po pa Kung projection. kinukumusta mo ako dito, okay naman kami. Oh. Andito naman. Sorry po. Andito naman kami. Sorry. 3,000 yung nasa TikTok, tapos 700 yung nasa Blue App. Buti napansin mo Sorry kami, po. ha? Okay naman kami. Sorry po. Kaya nga po, di ba, nag-message ako sa inyo. Sobrang na talaga ako. Alam niyo yun. Wala talaga ako masabihan po talaga. Sorry po. Okay lang, And okay thank lang. you. Okay lang, I get it. I understand you. Mhm. Mhm. Wala akong mapag-upihan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Kasi ang tingin nila sa akin, strong ako eh. Mm. Iba na naman yung topic mo. Ay, hindi, yun. Inaantay ko lang talaga yung tanong mo sa akin eh. Oh, inaantay ko Ayun lang. po. Alin doon? Wala ka kayang tanong? Parang, hindi ko alam, saan po ba talaga dapat mag-start? Kasi nga yung tanong ko na kung minahal pa ba niya ako? Alam ko naman yung sagot, siya lang makakasagot. Pero sa points of view niyo po bilang lalaki, gusto ko po malaman kung bakit ganun, bakit bigla na lang. Although okay naman tayo, may pressure ba? Sa points of view niyo po. Pa-jokes. Pwede na ba ako magsalita? Opo. Buti Sorry naman. po. Gusto ko naman sumagot talaga, kaya lang hindi ako makasingit-singit talaga. Pwede na ako. Opo. Buti naman. Pakiulit po yung tanong, ma'am. Yun nga po, sa points of view po bilang lalaki. Noong time na sinabi niyo na mahal niyo ako, na okay naman tayo noon. Sa part ba na yun? Totoo ba yung mga sinabi mo na yun? Pero bakit biglang gano'n na lang? Bakit sa maliit na bagay? O teka lang, nasagot ba ako? Papaliwanag mo yung tanong mo sa akin. Ha? Ayun po. Sige, Hindi, alin doon? Kasi ayun nga po. pagtatanong ka, tapos ipapaliwanag mo yung tanong mo, po. tapos sagutin mo yung tanong mo. Anong part ako dito? Opo, Ano ang yung points of view participation? niyo po. Ha? Points of view niyo po bilang lalaki po. Actually, that's a wrong question to ask. Even if I have the chance to answer that question, it will not mean anything to you. Because you're trying, what you're doing now is you're trying to connect yung sinabi niya during the times that you love each other, or maybe he loved you or he loves you ng time na yon, sa kung ano nangyayari ngayon. Hindi yan ang sitwasyon. That's not reality. That's not reality. I think, di ba, what we can do tonight is let's ask a better question. Paano po ba? Ha? Ano po ba yung parang tamang ano po dun? Na itatanong ko dapat, kumbaga parang ano. Well, unang-una sa lahat, let's settle on what's the truth. Di ba? Kung ano yung katotohanan ngayon. And the truth is, hiwalay na kayo. We have to deal with that. No matter what questions you ask, like minahal ba niya ako, totoo ba yun ng time na yun, okay naman kami, that means nothing now. Kasi hiwalay na kayo. Hiwalay na kayo eh. Kahit magpatikal-kal tayo dito, magpatikal-kal ka on your own there, kahit na
magmarakulyo tayo dito, there is nothing we can do with the reality na hiwalay na kayo. You are no longer together. And I guess it's safe to say na yung everything you do now has to be in conjunction has to be incongruence has to be aligned dun sa katotohanan na kayo ay hiwalay na. Kasi kung ang tanong mo ay kung totoo ba yun, yung sinabi niya mahal na mahal niya ako, ang totoo niyan, bago siya sumakay ng barko, hindi na kayo okay eh. Nagpapakamartir ka na lang eh. If your story is accurate, nagpapakamartir ka na lang nun, ng time na yon. Umasa na lang siguro ko. You are no longer okay nung time na yon. For crying out loud, hindi ko alam kung may napatunayan ka ba talaga or wala. I don't know. Everything is circumstantial, no? But it's enough for you to be bothered. Igigets ko yung part na yon. Naiintindihan ko yung part na yon. Hindi ka mali sa part na yon. Magiging mali ka dito kung hindi ka pa tumigil na habulin yung lalaking yan. Magiging mali ka dito kasi kanina may tinatanong ka, di ba? Ang hirap mag-umpisa po sa edad kong ito. Yes, maybe you're right. Pero hindi imposible. Alam mo, Charmaine, as we grow older in life, habang tumatanda tayo, okay? As we age, we will enjoy lesser options in life. Mas kukonti na yung pilian natin. Pero, mas quality ang pilian natin. Yan ang katotohanan ng buhay. As we grow older, kasi pag bata tayo, we have the time. We can afford to horseplay. Diba? To, not to take things so seriously. Kasi we have the time. As you grow older, tama ka naman, di ba? Mahirap talaga. Pero the fewer options but more quality. So kung ang tanong mo sa akin, Baba Jackson, may edad na ako, sa edad kong ito, 41, what do I do? Nahirapan ako. I do not know how to answer you. Alam ko lang, hindi imposible yan. Natatakot na rin ako. I'm sure hindi siya imposible. It is not impossible for you to start over again. Mas mabuti na, Charmaine, na mag-umpisa ka ng panibago, di ba, na hindi kasama tong lalaking ito, kaysa magkasama kayo sa buhay pero umiiyak ka naman maya't maya. Nakukumpay ko lang siguro yung sarili ko. Anong meron yun? No, there you go. That's the last thing that you should do. Why would you compare yourself, di ba, to another human being? I mean, if you do that, you are doing a disservice to yourself. Why would you compare yourself? That's a crime to yourself pag kinompare mo yung... Everything you said, di ba? Everything you said was true kanina. Pwede niyang pakasalan yun, ako may anak na ako, yun, pwede siyang bigyan ng anak, ako hindi ko na kaya. Lahat ng bagay na yun. Totoo yun. And in the same manner, totoo rin naman yan, kahit magjowa ka ng iba, pwede ka pa rin ipagpalit pag naghanap ng bagay na pa pwedeng mawala sa'yo because you can never have everything in life. Ano ang lesson ng part na yun? The lesson is, someday, someone will come your way and be contented with what you can offer. And probably he's not the guy. Nahirapan na siguro ako kasi... Yeah, of course. Naintindihan kita. Sinet ko na yung kami na magkakasama. Well, normal naman. Na lang siya. Normal naman yan. That's normal. I'm not saying that it has lesser value, but normal yan. Normal naman that you are going to dream of having this person that you love by your side for a long term. Normal yan eh. That's what you expect when you fall in love. Tsaka isa pa, Papa Jackson, yun, nakakainis kasi yung dad ko na to, ganito pa rin iniiyak ko. Well, natatawa ako. We all have our own perfect timing in this world.
Di ba? Sa part na yan, no one can rescue you other than yourself. Siguro hindi ko lang ma-imagine na nandito na naman ako sa ganitong sitwasyon. I get you. Actually, kumbaga, in 5 years, akala ko okay. Wala eh. Alam mo, if my role in your life is to wake you up, diba, to what's your reality, I'd gladly take on that role. Eh, yan talaga yun eh. Mm-mm. Yan talaga yun. Wala na. I mean, whatever we talk about tonight, hiwalay na kayong dalawa. He has chosen another path to be with somebody else. Look, Yun yung masakit. well, that's the reality as painful as it is. Look, he has given you 5 years of his life. Binigyan ka niya ng 5 taon ng buhay niya. He has given you 5 years of his life. You were happy for 5 years. Yung 5 years na yun, 2 years kasama yung may kahati na ako. Well, because you allowed it to happen. Yeah, That part is your own doing. Magaling din po kasi talaga. Hindi mo pa pwedeng ibintang sa iba yung misgiving mo sa sarili mo. Yes, may kasalanan silang dalawa. Opo. Manyak yan, malandi yun. Pero inalaw mo to eh. Binaliwala mo yung katotohanan na meron siyang iba. Sobrang pagmamahal ko. Well, it's Talaga po siya paulit-ulit. you can claim na pagmamahal yan. Pwede rin naman natin sabing katangahan yan. Diba? Mas Both naman will be right. Mm-mm. Papa Jackson, kasi hindi ko alam mamaya. Yung family ko kasi, mama ko, mga kapatid ko, mga anak ko, pagka nagkikita-kita kami, tatanong sila kung kumusta kumusta nga po yun. Parang feeling ko pag nagtanong sila, babagsak na lang agad yung luha ko. Hindi ko alam kung paano ko i-skip yung part na yun. Well, let me tell you something. You talk as if pag nalaman nila it's your failure. It's not your failure. This is not what you wanted for yourself. It's your reality. You know what? Alam mo, Charmaine, you can never solve reality. You can only face reality. Uulitin ko yan ha. So I want you to remember this. Pag may pinagdadaanan kayo sa buhay, there are 2 ways of looking at it. Tingnan nyo yan. Is that a reality or is it a problem? If it's a reality, there's no way you can solve it. Pwede mo lang harapin ang katotohanan. If it's a problem, then maybe there's a solution for that. Right now, this is your reality. Kaya siguro parang hindi pa lang po ko ready. Now, listen carefully. You do not need to feel ashamed telling people na you're no longer together. Diba? If you don't feel like telling it to somebody else, then don't tell it to anybody else. If you don't feel like saying it to somebody else, don't say it. But to your closest family, diba, circle of family, tell them. And tell them the truth. Diba? Tell them your own misgivings. Tell them that for 2 years you allowed this guy to do this to you. Nga po. Sabihin mo yung totoo. Because right now, what you need are people who can listen to you. Parang ngayong gabi. Totoo niyan, ibang pinagsasabi mo nga dito, wala namang kakwenta-kwenta sa tatanong mo sa akin eh. But why did they allow you to talk for 41 minutes and, diba, and several seconds sa isang bagay na wala namang kinalaman sa tatanong mo? Because that's what you need. What you need, diba, is someone to listen. Sobra. And maybe it will validate the pain. Now, listen carefully. Alam mo, Charmaine, hindi nakakapagtaka that you feel the way you feel now. Hindi nakakapagtaka na umiiyak ka ng gusto. Bakit? Fresh pa eh. Kailan lang eh. So wag tayong magulat kung bakit iyak ka ng iyak ngayon. That's normal. Nahihirapan po talaga kasi ako wala akong masabihan. Actually, wala silang alam na may mga problem kami na ganito kasi ayoko masira yung image niya sa family ko. So, Stop. lahat ng kinukwenta ko. I don't need to hear that part anymore.
Hindi na kayo magjowa. Yeah. You are no longer together. Pero okay lang siguro yun na hindi ko muna sabihin, hindi mo na ako magsalita. Well, Mga, that part is your call na. mm, Pero hindi rin maganda na itago mo sa kanila. Ano pagkakaiba nung pag tinanong nila ikwento mo yan next week or next month? Pareho lang naman. Now, siguro, alam mo ikaw hindi ka nakikinig sa akin. okay, nakikinig po. You don't listen. Nakikinig po, sorry. Sige, May assignment ka sa akin. ano po? Will you stop comparing yourself to anybody else? Stop comparing yourself to that woman. There's a lot of things that she has that you don't. That's the reality. Maraming bagay ang meron siya na wala ka. Yan ang katotohanan ng buhay. At maraming bagay ang meron ka that she will never have. You two are different people. At any given point, you are not supposed to compare yourself to anybody, especially that woman. That's number one. Okay? Number two, ready? Ready? Okay. Learn the lessons kung bakit kayo nauwi sa ganito. Hindi ko alam kung anong misgivings mo sa relasyon na yan. Hindi ko alam kung anong meron. But I'm sure may misgivings ka dyan. May mga bagay dyan, ma'am, na pwede kang matuto. I don't know what are those tonight. I cannot tell you that. But I'm sure you can learn a thing or two here. Marami pa ako natutunan. Pero tingin ko yung natutunan ko na yun, magiging different person na po ako. Masyado na ako maraming trauma pinagdaanan, lalo na sa relasyon namin ngayon. Ang hirap na magtiwala. Ang hirap na magkamali. Siguro ko. Hindi ko alam kung negative yun, positive. Pero parang ang hirap na. Papa Jackson. Yes. Tingin niyo ba hindi ako naging anak? I don't want to answer that question. That question is just being melodramatic. Yung mga tanong na natin, drama yan. Ngayon po kasi natatanong ko may sarili. No, you look, ganito ano. You will always encounter the wrong answer if you keep on asking the wrong question. That's a stupid question. Gets ko na po. Stop asking stupid question. So you don't get stupid answers. Thank you so much po. At least kahit pa paano po talaga gumaan na po sobra. Actually, hindi pa ako tapos. I was about to tell you a lot of things. Kaya lang, hindi ka naman nakikinig. Nakikinig po. Kinakat mo ako. Kanina pa. Hindi po. Yes. Sorry po. No, huwag ka mag-sorry sa akin. Maybe that's your problem. You don't listen. You just keep on believing what you want to believe. Kaya naliligaw ka kasi bawa, alam mo niloloko ka, naniniwala ka pa sa sarili mo kasi hindi ka pa rin makinig. You don't know how to stand still, keep quiet, and feel the situation around you. I'm supposed to tell you a lot of things tonight. Yan, hindi ako makatuloy-tuloy. What you do is you say yes and then you go on and tell me other things. Sorry po. Sige po, makikinig po No, ako. I'll stop right here. Okay na ako, ma'am.
I don't think you have the heart to listen tonight. And that's okay. Maybe some other time, some days on, mag-uusap tayong dalawa. Pag okay na po. Yeah, I know. Someday when you have the space, the head space to absorb. Maybe tonight you're just here para kasi ang premise mo pag humingi ng payo pero hindi ka naman kita makausap. Hmm. I get it. Naiintindihan kita because mabigat yung pinagdadaanan mo. I just thought you're ready to listen to some things but tonight is not the night. Tanggapin natin yung katotohanan na yan. So titigil tayo sa dalawang sinabi ko sa'yo kanina, ma'am, na I don't know if you remember kasi natapos tayo sa dalawa. Do you remember? Ano yan? Huwag ko i-compare yung sarili ko dun sa kahit kanino. The second? The second, yung kailangan ko harapin yung katotohanan, sabihin sa pamilya ko. I didn't say that. That's not it. So medyo cloudy pa rin po talaga. I know. Naintindihan kita, ma'am. I get you. But I have a limited time to talk to you. Kaya, at some point, I have to be intense. I told you to learn the lessons of your own misgivings. At least kumaan po talaga. Sobra. I hope so. Siguro, dasal na lang din po. Tsaka tanggapin ko na lang. Siguro pag natanggap ko naman na po, kahit pa paano, hindi man mabilis, hindi man agad. Quiet. Stop. Ayan ka na naman. Stop. Stop. Pero Papa Jack, kumalma naman na po ako. Ewan ko lang po bukas. Pero hopefully, at least narinig ko na po sa inyo. Tama naman din po kayo na hindi ko kailangan ikumpara yung sarili ko sa kanila. Kahit kanino, kahit sa babae na. Dahil magkaiba kaming tao. Gusto na lang din po siguro na yun, matanggap na wala na talaga. Nothing chance. Hello po. Yep, I'm here. Yun lang po, siguro pilit ko na lang ikalma yung sarili ko kapag naalala ko siya. Yeah, maybe. Kasi ko na lang kung paano ako mag-uumpisa. Sana di ko na siya maalala. Kasi Stop. Stop. Yan ka na naman. Hindi po. Akala ko kasi nawawala kayo, Papa Jackson. Jackson.
okey na po siguro yun. Ma maano na rin naman siguro ako. Stop! Stop! Mhm. Stop! I wanna talk to you. I don't even know where do I start? Stop. Sige po, makikinig lang po ako. Are you Siya, here? Are you here to ask for advice, or are you here to vent? sa inyo po. No, 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 no. Wag mo, hindi napipilitan ka lang. I wanna know why you're here. Mhm. Ayun nga po, gusto ko lang po gumaan din yung pakiramdam ko dahil sobrang naipon po. Okay. Wala akong napag-offenan. Mhm. I understand. Wala po akong mapagsabihan na kahit na ano dahil Answer my question, Eto. please. Answer my question, please. opo, Are you here to vent, or are you here to ask for advice? ask for advice po. What part of our conversation do you want me to start? Doon po sa pagiging Mag-uumpisa na ba ako, ate? Kasi hindi ka pa tapos. hindi, Pag may sinasabi hinihintay ko na lang ako, po. pag may sinasabi, I ask you to stop. Pag may sinasabi ako, you patronize what I'm saying and you just keep on going on. I don't know where to start. Po. If you're ready, then we can start. Maybe I can start. Oo. Ano po yun? Ready na po ako makinig. Number one, don't compare yourself to that girl. Hmm. She has a lot that you don't have. You have a lot she'll never have. Number two, learn the misgivings that maybe of why you caused, or maybe what caused yung separation ninyo. There will always be something that you can learn. Meron yan, imposibleng wala. Marami kang bagay na pa pwedeng matutunan just by keeping quiet and analyzing things. Not everything that you think will come out of your mouth. Sometimes you have to contemplate on things. Another thing, don't blame yourself for loving someone and giving your all to a person that you've dreamt of being with a lifetime. It is what is expected from you pag nagmamahal naman tayo. We give our all. Hindi tayo nagtitira. Yan naman yung talagang expected sa atin pag nagmamahal tayo. So, mas makakagaan sa'yo
if you will not blame yourself for giving all that you can, for dreaming the dreams that you had, it did good to you. After niya maghiwalay ang tatay ng mga anak mo, natuto ka mangarap ulit. Diba? You were 36 when you met this guy. And you were asking the same question ng 36 ka. Mag-uumpisa na naman ako ulit? Nakapag-umpisa ka with this guy. It was not too late. And right now, you're asking the same question. I'm sure makakapag-umpisa ka ulit. Another thing. Kanina sabi mo, kakahalmain ko na lang yung sarili ko pag naalala ko siya. No? Huwag mong gawin yon. If you have to cry, iyak ka lang. There's no crime in crying. Iyak mo lang. That's okay. Hindi masamang bagay yan pag umiyak ka. Pag nalulungkot ka, naalala mo siya, you feel the pain, iyak ka lang. Ano ngayon kung nakakaiyak? Ano ngayon kung umiiyak ka? It's okay. You invested love, time, maybe money, effort, and everything. Of course, you're going to feel the pain. Normal yun, ma'am. That's completely okay. So pag umiiyak ka dahil masakit yung pinagdadaanan mo and you remember the guy, if it's painful, iyak mo lang. And lastly, this is the most important part. I hope you listen very carefully. Ready? Huwag mong pang hinayangan yung 5 taon. Don't regret that you gave 5 years of your life. Or maybe 3 years of being happy out of 5 years. Kasi, he also gave the same amount of time. Kung nagbigay ka na 5 taon sa kanya, binigyan ka rin ng 5 taon. Sadly, it had to end. The same amount of time that you gave him, he gave it to you. You accommodated him. You tolerated him for 5 years. It was 5 years of your life. It was also 5 years of his life. Let me go back to what you said kanina. Sabi mo kanina, minahal ba niya ako? You can safely say na minahal ka niya. Maybe not through and through, maybe not all the way. Minahal ka niya. So stop asking stupid questions. Because if you ask that stupid question, alam mo that you're only going to get stupid answer. Alam mo minahal ka niya. Every time you ask that question, you're just being melodramatic. Because if you ask that question, you invalidate all the 5 years that you spent being together. Minahal ka niya. Hindi lang nga sapat para maging honest sa'yo all the way through. One day, you'll smile again. One day, you'll start a brand new life with somebody else again. One day, you'll be happier again. One day, you will look back to what happened today at iiyak ka dito at matatawa ka sa sarili mo. It's a long way to go from here until then. But you'll never get there, no matter how long the journey, if you don't start accepting that you're no longer together. It's a tough hike from today until you get past the pain na wala na kayong dalawa. But that will never come unless you start accepting that you're no longer together. Tama po. Bilang kaibigan mo, Charmaine,
ang wish ko para sa'yo is that as soon as possible time, I hope na ma-digest mo yung katotohanan na hindi na kayo magkasama. Iba na yung pinapangarap niyang kasama sa buhay. The soonest possible time, the soonest possible time na matanggap mo o ma-embrace mo man lang yung katotohanan na yan, the lower the risk that all the 5 years that you spent together will become the worth of hate you're going to feel towards him. Kasi pag hindi mo nagawang balikan ng yung 5 taon na may kasamang ngiti at sakit, halimbawa yung 5 taon na yun, pag naalala mo yun, ang maalala mo galit, nasayang yung 5 taon. You're the best gift for yourself to go back to the 5 years that you spent together is to look back sa 5 taon na yon, kahit may kasamang pain, pero at least may baon-baon kang alaala. Because if it will not happen that way, you practically wasted 5 years of your life. Naging masaya ka naman sa 5 taon. Alam mo yan. Sobra. Masakit. Sobra. Yep. Bago tayo magtapos ngayong gabi, I want you to remember this. I always say this, but I want to tell you. Ready? Ready? The most formidable weapon is always forged in fire. Ulitin ko ha. Ang pinakamatalas na punyal ay lagi na panday sa apoy. Right now, you're going through that fire. Take chance, take advantage of this episode in your life to forge yourself into becoming the better version of yourself. That's a gift that you owe yourself. What? Plus, you have 4 kids. Needless to say. Okay? Okay. Thank you so much po. I wish to talk to you soon. Pag okay na po, Papi. Yeah. Yung, kapag yung buo na po ulit ako, yung tanggap ko na daw. Kasi, Yep. gaya na sabi nyo nga, I will look forward to that. thank you. All right? Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat po. Good morning.